Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, nais ko muna po kayong i-welcome sa ating ginagawang daily devotion. Naway patuloy niyo pong subaybayan ang pag-aaral natin sa mga salita ng Diyos at sana po ay may apply po natin ito sa ating buhay. Ngayong araw po, November 19, 2024, araw ng Martes. Ang topic po natin ngayong araw o ang title po natin ngayong araw ay Speak with a Point. At ang paksa po natin ay magmumula sa Ephesians chapter 4 verse 29. Sinasabi rito, "Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear." O sa Tagalog naman po, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Para naman po sa ating katuruan ngayong araw, unang-una, talking pointlessly is just air pollution. Kumbaga, kapag walang sense yung sinasabi natin, parang air pollution lang siya eh. Hindi siya mabuti para sa surrounding, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa ikalawa naman, talking must have a purpose. Kumbaga, bakit nga ba tayo nagsasalita? Siyempre may purpose, may layunin kung bakit tayo nagsasalita. Layunin nating magbigay ng impormasyon. Pwede ding layunin natin na tayo nagsasalita kasi gusto natin ipahayag yung damdamin natin. Sa ikalawa naman, ay sa huling katuruan ngayong araw is talking is meant to benefit others. Kapag nagsalita tayo, dapat dapat hindi siya yung parang self-centered. Kumbaga, minsan kasi masyado na nating niro-romanticize yung freedom of speech na binibigay sa atin to the point na hindi na yun nagbe-benefit para sa nakararami. Kumbaga, pansariling interest na lang kaya tayo nagsasalita. At para naman po sa ating application ngayong araw, speak only when you have a point. Kapag alam mong nasa katwiran ka, doon ka magsalita. Pero kapag wala ka na doon sa level or wala ka na sa katwiran, mas mabuti nang manahimik. Dahil kapag nakapagbanggit ka pa dahil ng salita, hindi mo na mababawi. Mahirap na bawiin. Kaya dapat pag-isipan muna natin yung mga sasabihin natin bago tayo magsalita. Kasi lahat ng desisyon natin may kaakibat yan na consequence. So, ikalawa naman po, speak what is helpful. Yun nga, magsalita tayo para sa ikabubuti or para sa ikauunlad natin at lalong-lalo na ng ibang tao. At sa huling application, speak to build others up. Kumbaga, kaya tayo nagsasalita para iangat yung ibang tao, para ma-motivate sila. Kumbaga, hindi tayo nagsasalita para mag-discourage, nagsasalita tayo para mang-encourage ng ibang tao. At yun lamang po para sa ating daily devotion. Upang tapusin po ang ating devotion, tapusin po natin ito sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you for the gift of speech and power of words. Help me to guard my tongue and speak with purpose. Teach me to avoid empty or harmful words that do not honor you.
Let my words always be helpful, bringing encouragement and hope to those who hear them. Show me how to build others up according to their needs and speak with love and kindness. Lord, make my speech a reflection of your grace so that those who listen may be blessed. May my words bring glory to your name. In Jesus' mighty name, Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po.